Sir Carlos, ang pinakahuling development dyan ay pinayagan po no, ng ICC pre-trial chamber na hindi sumipot si dating Pangulong Duterte. Siguro po, unang po munang reaction po ninyo doon, sir. Well, siyempre, nalulungkot tayo at lalong nalulungkot yung mga pamilya ng biktima ng drug war na hindi nila makikita in person yung taong may allegedly, according sa kanila at sa mga biktima, ay may kagagawan ng lahat ng ito. No? Nakakalungkot yun. Pero isang kailangan nating maintindihan din na ang ICC kasi ay medyo nagbibigay talaga siya ng maluwag na leeway dun sa mga inakusahan. So, medyo nakakagulat pero kung titingnan niyo yung pamamaraan ng ICC, in fact, paano nga nila tinawag itong hindi pagsipot ni Mr. Duterte sa hearing ay sinasabi nila na wini-waive ni Mr. Duterte yung right niya. Ang ibig sabihin lang noon na kasi kung pag ikaw inaakusahan, meron ka naman talaga karapatan na harapin yung umaakusa sa'yo, di ba? Ito, wini-waive ni Mr. Duterte para hindi siya makasipot. Ngayon, ang initial na mga reaksyon ng mga marami dito, malaking kaduwagan ito sa part ni Mr. Duterte na dati talagang ang yabang-yabang, ang tapang-tapang, pero ito ngayon, haharapin na niya sana ang korte, ang hustisya at ang mga biktima ng kalundos-lunos na mga pagpatayan sa panahon niya, wala siyang, kumbaga, wala siyang tapang na humarap sa kanila. Ano para sa inyo, sir, yung gusto niyang iparating? Bukod dun sa ayaw niyang harapin yung mga biktima, nung pag-waive niya ng kanyang right, kasi syempre, di ba, parang maganda rin for him na ipakita na tinitindigan niya na wala siyang ginawa. Pero ngayon, hindi nga po siya sisipot. Well, yun nga yung nakakaano dun, nakakagigil, nakapanggigigil among the victims of the drug war. Kasi nga, sobrang, nang nasa poder siya, sobrang katapangan niya. No? Pero, mukhang strategy lang din talaga ito. Pero I tingin ko dito mas importante, talagang indefensible kasi yung ginawa niya ng regime niya. Hindi niya mapanindigan yun. Hindi niya mapatawag dito, madipensahan yung polisiya ng drug war. Kasi ang ebidensya ay napakalakas. Ang dami-daming testimonya ng mga witnesses, ng mga victims, saka even nung mga dating mga allegedly ay assassins ng Davao Death Squad ay nag-testify na agad sa kanya. So, overwhelming kumbaga yung evidence at tingin ko mahihirapan na siyang depensahan yung sarili niya or justify yung mga ginawa niya. Pangalawa, kung napansin niyo yung statement niya, yung request niya to waive his right, privacy, to right to face the accusers, kung ano-ano yung mga sinusulat niya doon. Nag-self-mythologizing na naman siya na ang galing-galing ng ginawa niya sa Pilipinas, ang ganda-ganda ng Pilipinas sa panahon niya. Ito ay mga kasinungalingan na kinuha niya, kumbaga, in-exploit yung pagkakataon na idiin uli yung mga puntong gano'n. So, medyo tawag natin dito, napaka-cynical na approach niya ito at tingin namin ay isa itong paraan niya para talagang sagkain or i-frustrate yung search for justice sa mga nangyari. Apo. Sir, can you give us description lang? So, nandiyan na po kayo sa the Netherlands. Marami na rin po bang mga Pilipino dyan? And kayo po ba ay makakapasok doon sa korte mismo? Or ano yan, parang live telecast lang din po? Hindi. Well, andito na ako, pero hindi pa ako nakapunta doon kasi kalalapag ko lang kahapon. At hindi ko ba. Pero ang sabi sa akin ng mga kaibigan na nakapunta na doon, meron naman daw talaga mangilang-ilang mga Pilipino, mga supporter niya na andun. So, inaasahan natin na darating na pupunta dito yung mga iba't ibang grupo na talagang tinrabaho na pumunta dito yung mga biktima ng drug war, mga witnesses, mga lawyers. So inaasahan natin yan. No? Sa Lunes ay makakapasok naman kami, ako, mga media at mga civil society organizations sa loob ng gallery para mag-witness sa mangyayari. Yun nga lang, hindi namin makikita si dating Pangulong Duterte pero makakapasok at medyo mahigpit dito. Kumbaga may accreditation dapat kang magkaroon ng badge para makapasok at mahigpit na security at talagang kontrolado ng ICC yung procedure. So hindi ito tipong walang dito, hindi pwede yung mga drama-drama, hindi pwede yung maingay nga, ipinagbabawal. So tingnan natin, mapapanood din naman ito sa live streaming ng ICC pero ang alam ko yata 30 minutes yung delay. So
kumbaga, kaming mga andito ay nabibigyan ng napakamahalagang pagkakataon para ma-witness sa first hand yung nangyayari simula sa linggo. I'm sorry, Lunes. sa Lunes. Opo. At kamusta po ang may mga nakakausap na rin po ba tayo ng mga on the side po ng mga victims, yung mga families, or yung sa part po noong mga complainants na mag-monitor din po at nandyan po, ano po ang napag-uusapan po natin kung may game plan po ba tayo, paano natin babantayan yung confirmation of charges hearing? Actually, Christian, bukas pa lang ako mag-iikot, no? So wala pa akong actual na nakikita. Pero siyempre, sa mga pag-uusap namin sa mga group chat at mga communications, ay excited silang makita. At the same time, nanlulumo na hindi nga pupunta si Mr. Duterte, no? Opo. Napakalaking oportunidad ito para sa mga Pilipinong naapektuhan ng war on drugs, but also sa kanilang mga advocates na yung mga supporter nila from the human rights movement both in Europe at saka sa Pilipinas na pupunta dito. Napaka-optimistic nila na at least ngayon ito gumugulong yung hustisya, kasi ito na lang talaga yung inaasahan ng mga biktima ng drug war na magkaroon ng hustisya. Kaya sila talagang siniseryoso nila ito. Sir, I read your column na sabi niyo po itong confirmation of charges ni dating Pangulo is personal din para sa inyo. Can you briefly explain lang po, bakit po personal for you itong masaksihan din po itong confirmation of charges? Kasi Victoria, nabanggit ko na dun sa sinulat ko sa column sa Inquirer, sa op-ed sa Inquirer. Matagal ko nag-cover si Mr. Duterte kahit nung journalist pa na ako sa Davao. So alam ko yung mga kalakaran nila doon. At quite apart from that, nakita ko talaga kung paanong naapektuhan yung mga ordinaryong Pilipino, lalo yung mga mahihirap, dun sa anti-crime campaign niya sa Davao. At hindi ko na mabilang kung ilan ang mga biktima, mga pamilya ng biktima, mga nanay, ang na-interview ko in the course of doing my job, both as a journalist and later on as a human rights researcher. At imposibleng hindi ka hindi ka maapektuhan ng nakikita mong karahasan, ng nakikita mong impact sa mga walang laban ng mga tao ng karahasan na yun. At ito yung klaseng krimen na hindi basta-basta nawawala, kasi hindi mo basta-basta lang isang tabi. At syempre sa atin, sa trabaho natin sa media, babalikan mo talaga yun, kasi itong mga ganitong klaseng pangyayari, dahil nga walang hustisya, hindi talaga nawawala sa public consciousness, sa news cycle. So babalik ka talaga. At syempre tayo, mga tao naman tayo, mga Pilipino naman tayo, merong epekto talaga sa atin ito, sa utak, sa pakiramdam natin. At yun nga, kaya ako every time kaya nung naging presidente si Mr. Duterte, doon pa lang sabi ko, ay nako, delikado na to. At naging personal sa akin dahil yun nga, na-witness ko nga yung kung gaano ka kung paano nilapastangan yung karapatan ng mga tao. Pero at the same time, alam mo yun, yung pag nagko-cover ka, nag-research ka o na-mission ka, yung mga araw na wala ka sa pamilya mo, yung mga araw na kailangan mo paalam, yun ang matakit. Sir Carlos, balikan po natin itong ating kwentuhan, itong ating pong interview. Kami po ay magbe-break lamang po ng mabilis. Diyan lang po kayo, sir, ha? Sige. Saglit lamang po. Sige. Magbabalik po ang Anong ganap? Anong ganap? Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Nagbabalik po ang Anong Ganap. Kasama pa rin po natin si Sir Carlos Conde, editor ng Rights Report Philippines. Nandun po siya sa The Hague, Netherlands para mag-monitor at bantayan din po ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. Sir Carlos, welcome back po. Salamat po sa paghihintay. Thank you, sir. Salamat, Christian. Salamat, Victoria. Apo, sir, balikan lang natin. Sabi nyo nga po, kayo mismo na witness nyo po yung mga patayan, na interview nyo po yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Ano po ang masasabi nyo doon sa mga, ang opinion naman, i-consider din natin na merong mga tao na ang pananaw ay naging safe ang Pilipinas during the time of President Duterte, mapa Davao man yan, o mapa nung Pangulo na siya. Well, isa ako doon sa mga tao yun for a while. Kasi iba talaga yung pakiramdam mo pag nasa isang lugar ka, nasa isang konteksto ka na ang feeling mo hindi ka namumolestya, hindi ka nagagalaw. At yun nga, sabi ko nga doon sa op-ed ko na yun, kahit
madaling araw naglalakad ka sa Davao dati, okay ka lang kasi alam mo hindi ka walang ganun lalapit sa iyo at gugutuhin ka. Yung mga ganung klaseng impact kasi ng mga polisiyang ganito, direktang na-feel ng mga tao. At hindi ko talaga, hindi natin mabiblame kung mga tao ay ganun na ang pakiramdam, na they feel safe sa mga polisiyang ganito. Kaya lang, yung kanyang klaseng pananaw kasi, yung kanyang klaseng feeling, may hangganan yan eh. Meron ka dapat, tawag natin dito, meron ka dapat linya eh. Meron ka na hindi mo dapat hakbangan. Ano ba yung line na yon? Ang line na yun, may mga pinapatay na kahindik-hindik na, pati mga bata, walang malay ng mga bata. So hanggang saan mo ma-feel yun? At syempre, kalaunan yan, bilang isang Pilipino ng tao, questionin pa rin yung sarili mo, bakit wala akong feeling ng sympathy or empathy dito sa mga naapektuhan? Dahil ba hindi ako katulad nila? Dahil ba hindi ako addict? Dahil hindi ako mahirap? May mga ganong klaseng may mga klaseng perspective. Again, sa unang banda, naiintindihan ko kung bakit ganun ang pananaw ng mga tao, mga strong leaders katulad ni Duterte, kasi nga napakagulo ng Pilipinas. There's always this idea na kailangan natin ng strong man para umusad tayo ng maayos, para maging maayos yung pamamalakad. Kaya lang, hanggang saan mo pwedeng yan? Gamitin yan para i-justify yung indifference mo, yung iyong pagwawalang bahala. Hanggang saan mo pwedeng dalhin yan para ipagkibit-balikat yung nangyayari sa mga kapitbahay mo. So, yun yung challenge sa mga Pinoy, lalo na yung mga DDS supporters, yung mga supporters ni Duterte. Maraming ganyan, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, mga ganyan na pilit kong iniintindi. I'm sure marami sa atin pilit lang talagang iniintindi. Kaya lang, pag ang ginagawa mo ay, halimbawa, human rights work, alam mo kung anong nangyayari, may ebidensya ka kung anong nangyayari, may witness mo kung anong nangyayari. Bakit willing ka pa rin i-discard yung mga nakita mo or na yung ebidensya na yun? So, yun ang isang talagang masakit. At yun ang magiging focal point ng ating tututukan this coming week dahil kumbaga ito ang hindi pa naman ito ang pinaka-final, 'di ba? Kahit mag-proceed ang confirmation of charges, mahaba-haba ang prosesong pagdadaanan pa rin ito. Pero para sa mga naging biktima nga ng drug war, doon sa mga nawalan ng mahal sa buhay, ito ay napakahalagang point para magkaroon man lang ng hustisya para po sa kanilang mga kamag-anak na namatay. Sir Carlos, ano ang game plan po ninyo ng mga kapwa po journalist natin dyan sa Dahig? Kasi diba last time po may mga reports ng harassment sa mga kapwa po natin journalist, may mga hinaras, may mga pinisikal pa po ng mga Duterte supporters dyan? Well, ang mga nakausap ko na ng mga media na andito ngayon ay talagang nag-iingat. Pero ang isang parang consensus na lumalabas among our discussion is that medyo tingin namin parang kumalma na rin naman konti itong mga Duterte supporters. Unless talaga kung merong manggulo or talagang kasi ang nangyari kasi ng mga nakaraan, lalo ng bagong huli si Ginoong Duterte, talagang nagsayong supporter sa kanya at kumpul-kumpul sila dyan sa harap ng ICC at naging halos parang party pa nga. So kung talagang tagalabas ka, quote-unquote, kung hindi ka kasama sa grupo, madali kang mapansin at madaling magkaroon ng mga iringan. Tingin natin, hindi natin masasabing hindi mangyayari yan, pero ang pakiramdam ko kasi parang hindi na ganun kalala ang emosyon, katindi yung emosyon. Pero again, hindi natin masasabi ng tuluyan, ng lubusan kung talagang ganyan ang haba. Kasi para sa maraming mga taga-suporta ni Duterte, lalo na yung mga andito sa Europa, tawag dito, dapat talaga wala siya dyan at dapat presidente pa rin siya, alam mo yun. So, sa mga media, mga human rights advocate na andito ngayon, ang challenge talaga sa kanila is kung paano sila mismo from their end, kung kalma at hindi maghahanap ng gulo, hindi kumbaga mag-provoke. Pero natutuwa naman kami kasi ang security naman dito sa ICC matindi. Hindi sila basta-basta makakapasok or manggugulo, may mga kapulisan din. Ang challenge ngayon dito ay sa kampo ng suporta ng ating Pangulo kung paano sila maging gawin ang mga hakwang nilito na mahilahon. Kasi yung mga media dito naman ginagawa lang naman trabaho. Yes.
yung mga biktima ng drug war na andito ngayon, siyempre naglalabas lang ng sama ng loob yan. Hindi naman pumunta yan dito, hindi naman gumastos yung mga yan dito para mang-away lang ng mga taga-suporta ni Duterte. No? So, nasa talaga yung burden dito. Nasa burden talaga ng mga taga-suporta ni Duterte na maging maging makatao sila na respetuhin naman nila yung karapatan ng mga nagpunta dito para mag-witness itong napakahalagang event na ito. Opo. At Sir Carlos, final thoughts nyo na lang po. What do you hope from this confirmation of charges hearing? Any other words you want to add po? Well, isang punto lang ang gusto kong tingnan muna ng mga kababayan natin na ito ay hindi pa trial. Okay? Si Mr. Duterte ay hindi pa nga siya tinatawag na accused. Ang tawag nga sa kanya suspect. Kasi hindi pa ito trial. So, linawin po natin yan. Hindi pa ito paglilitis. Mangyayari lang yung paglilitis pagkatapos ito kung mag-decide ang pre-trial chamber 1 na ituloy yung trial. They have 60 days na mag-decide kung gagawin nila yun, no? Pero ang pinaka-asahan na, kumbaga, takeaway ko sa mangyayari ngayon dito ay isa itong pagkakataon talaga ng Pilipinas, ng bansa, ng mga Pilipino para patunayan sa mundo na pinapa-error pa rin natin ang hustisya kahit na nasa labas. Kasi gusto ko lang ituloy ito dun sa sinabi ni Senator Bam Aquino na dapat yung mga trial ng extrajudicial killings sa Pilipinas. Actually, ideally, tama naman siya na ideally, dapat dun nga. Kaya lang, hindi nila pwedeng sabihin niya tapos isang tabi nila yung katotohanan na kaya andito tayo ngayon sa The Hague ay dahil palpak ang naging hustisya sa Pilipinas at hindi mangyayari yung hustisya sa Pilipinas. Alam naman natin yan eh. So wag na tayo magmaang-maangan tungkol dyan. Pero ang pinakahuling punto ko at I think dapat din isipin ng mga kababayan natin ay sa mga pamilya ng biktima, ito lang yung pagkakataon sa kanila na magkaroon ng closure. Kumbaga, yung nakausap ko nga yung isang nanay na kinote ko sa op-ed ko hindi nga siya hindi paghihiganti ang nasa puso niya. Ang nasa puso niya ay hustisya. Kasi nawalan siya ng 4 na anak. Ang nasa puso niya ay i-acknowledge ng mundo na nangyari ito. At ang pinaka-importante ay dapat na hindi na mangyari ulit itong ganito.